Good morning guys. Kumusta ang lahat? Matapos ang pananalasa ng napakalakas na ulan dahil sa bagyong Enteng, no? Medyo nakakabahala, no? Yung mga malalakas na pag-ulan, lalo nitong mga nakaraang 24 hours. So kahapon, Monday, halos maghapon. Actually, Sunday nang magdamag, yung ulan talagang walang tigil. And then sinundan pa ng Monday na maghapon. Until now, ito kakatila lang ng ulan ngayon dito sa kinaroroonan natin. So actually nandito tayo ngayon sa Muntinlupa, pero papunta tayo ng Tagaytay. So titignan natin kung ano yung mga sitwasyon dito sa ating mga madadaanan. So far dito sa kahabaan ng Tunasan, Muntinlupa, okay naman at buhay na ang mga negosyo. Ayan, bukas na sila. So hindi sila masyado affected ng mga malalakas na pag-ulan dahil wala namang masyadong baha dito. Pero kahapon, napanood ko lang sa balita yung sitwasyon dito sa San Pedro, Laguna, which is dito sa Barangay Landayan, no? Going to Lolo Owing Church dito sa Dinarayong Simbahan dito sa Landayan, Laguna. So hopefully makapasok tayo ngayon. Tingnan natin kung gaano kalalim yung baha. So sana hopefully wala nang baha dito. Dati nung mga nakaraang malalakas na bagyo, itong Landayan na to talagang isa sa pinaka apektado, no? So maraming mga residente dito, maraming mga mamamayan dito ang talaga namang lumikas dahil sa mataas na baha, at the same time ay napakatagal bago humupa ng baha dito. Even sa Binyan, Laguna, kung saan ay madalas ding binabaha yung lugar ng Malaban, Barangay Malaban dito sa Binyan, Laguna. So wala naman tayong balita kahapon, pero etong San Pedro talaga, Landayan, at saka hindi ko na matandaan kung ano pa yung isang barangay dito sa Landayan. Dito sa San Pedro yung talagang sinalanta ng baha. Eh syempre yung ating mga kababayan sa Rizal, particularly sa Junction, no? Ang taas ng baha sa Junction kahapon dito sa Cainta, Rizal, San Mateo, sa ano pa ba? Yun, yung buong Rizal going to from Marikina, no? Papuntang San Mateo. Ayan, Montalban. Ang lalaki ng baha dyan sa lugar na yan. Dito rin sa Manila, papuntang Commonwealth, dito sa may Espanya. So ang tataas ng baha dyan. Ang dami ng mga lumubog na bahay. Sa Bulacan. Ayan. So sana okay lang lahat. And sa mga susunod pang mga oras, araw, ay mayroon pa rin mga pagbabanta ng malalakas na pag-ulan. Kaya sana maging safe, stay safe tayo mga bossing, mga madam. Sana walang mga casualties, dahil itong mga pag-ulan natin ngayon talagang kakaiba, no? Talagang ulan kung ulan. Kumbaga parang yung tubig ngayon parang nasa drum lang na binubuhos, ganon katindi. Hindi katulad nito mga nakaraan na mga bagyo, hindi naman ganun kalalakas yung ulan. Although maraming mga pag-ulan ng mga nakaraan, pero hindi naman ganito na minuto pa lang mararamdaman mo talaga yung pagtaas. Talagang yun nga, sabi ko nga parang binubuhos na baha o na tubig galing sa drum. So ganun katindi yung mga nararanasan nating ulan ngayon sa mga panahong ito. So dahil nga sa climate change na tinatawag. So yan, at ito naman ay kasalanan din nating mga tao, no? Sabi nga, yung basura mo ay ibabalik sa iyo. Kung ano yung ginawa mo sa kalikasan ay ibabalik lang yan sa tao. So ito na yon, nararamdaman natin ngayon. Kaya yun, mag-ingat na lang tayo. Siyempre magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga paligid, sa mga pagtatapon ng basura. So kailangan magtapon ng basura sa tamang basurahan. Okay? So huwag na tayong magpasaway, dahil yun na lang yung ating maitutulong, no, sa ating kapaligiran, para hindi tayo tuluyang lamunin ng
malalaking baha sa tuwing dumarating to mga gantong season ng tag-ulan. Alright, so anyway, nandito na ako sa San Pedro, Laguna. At itong kinaroroonan ko ngayon, guys, isa to sa mga madalas binabaha. Pero ngayon, so far okay naman, wala namang mga tubig na matataas. Pero dati talaga itong lugar na to, itong kinaroroonan ko, madalas na binabaha to at tumataas din yung tubig dito. So yun, ang maganda lang ngayon is walang baha. Kaya thanks God, makakapasok tayo ng safe at maayos sa ating trabaho ngayon dahil wala tayong mga baha na nadadaanan. So sana makarating tayo ng walang aberya sa ating pupuntahan. So yan, 2 bayan pa yung ating dadaanan, ano. Nandito tayo San Pedro, then lalagpas pa tayo ng Binyan, then Santa Rosa, bago tayo makarating ng Tagaytay. So sa mga nagra-ride, so yun, ride safe mga boss. Yan, sa mga nasa kalsada, sa mga nagbabiyahe, so ride safe sa atin. Ang oras natin mga bossing is 9:01 in the morning. So gusto kong subukang pumasok dito sa may landayan kung saan napabalita kahapon yung mataas na tubig dito. Pero hindi ko sure kung ano ba, pupunta ba tayo. Tingnan na lang natin, silip na lang tayo. So ito yun guys, ito yun, ito na mismo yung lugar na naibalita kahapon na mataas yung baha. Dito, sa papasok dito, ayan o. Diyan sa lugar na yan. Yan, diyan yung sa loob. So hindi na tayo makakadaan pala kasi medyo alanganin na yung oras natin. Baka mali tayo sa trabaho. Pero ito yun guys, no? Santo Sepulcro Shrine. Yung papasok na yan. Yan yung malaking baha kahapon. So hindi na tayo makakapasok doon. Doon pa yun sa mga kabahayan sa dulo. So mas matataas yung ano doon, mas mababa pala yung kalsada doon sa lugar na yun. Kaya hindi malabo na magkaroon talaga ng mataas na pagbaha. So hindi na ako dumaan guys, alanganin na yung oras ko. So dito na tayo sa Pasita, San Pedro, Laguna. So far okay naman dito. Walang mga establishment na sarado, lahat sila buhay na buhay. Bukas lahat ng mga tindahan dito. Ayan, Shopwise. So open naman sila. Yung mga fast food open naman. So wala talagang mga affected na mga establishment dito. Unlike sa Manila na talagang hanggang ngayon ay lubog na lubog pa rin sa baha yung mga kakalsadahan. So yun, stay safe lang tayo guys. Lalo na yung mga nasa lugar na mayroong mga banta ng landslide at matataas na pagbaha nga, tulad ng mga malalapit sa mga ilog, sa creek. So yun, mag-ingat po tayong lahat. At as soon as possible, sana makalikas kayo or mailikas kayo ng ating mga taga-gobyerno, mabigyan ng safe na relocation or evacuation para kahit na lumakas yung baha or magkaroon ng matataas na baha ay maging safe po ang lahat. Alright, so guys, nasa Binyan na tayo. And 9:04, within 3 minutes, nasa Binyan na tayo guys. At kung mapapansin nyo yung paligid natin, hindi naman siya ganun kadilim. At I think may mga pag-ulan pa rin na darating. Pero ayan, tulad na nakikita natin, hindi naman siya ganun kadilim. At medyo maaliwalas pa rin naman kahit papaano yung ating
paligid. So hopefully hindi na lumakas pa ng sobrang lakas yung ulan para makasurvive na ang lahat. Ayan, oh. Dito nagtanggal na rin pala ng mga billboard dito. Ayan. So yun, maganda yung kanilang mindset. Kahit sa EDSA yung mga malaking billboard, so alam ko meron naman talagang protocol nilabas ang gobyerno para sa mga billboard na kung saan ay posibleng malakas tamaan ng hangin. So ayun, ano na ba to? So Barangay Canlalay dito sa Binyan. So isa rin tong lugar na to guys, madalas na binabaha, pero sa mga oras na to, so yan, makikita naman natin na walang tubig. At ayan si Idol, oh. Idol, kamusta? Hindi ka pa binaha? Hindi ka binaha? Hindi po rin. Good. Si Idol, siya yung volunteer na madalas nandyan, umulan, umaraw. So kita nyo naman, di ba? Siya yung nagmamando ng traffic sa lugar na yan. Panorama Montessori School, LTO Binyan. Ayan, oh, Aresa Town Center. Diyan niyo makikita ang LTO Binyan sa mga hindi pa nakakarating dito sa Binyan. Ayan na guys, nagsisimula na namang umambon, kaya mag-iingat ang lahat. So oras natin 9:07. So ang bilis ng biyahe guys kasi wala nga traffic. At dahil nga wala ring traffic, walang mga pasok ang mga estudyante at ang gobyerno, alam ko wala ring pasok, no? Kaya napakasarap ng biyahe natin. Ang bilis nating makakalusot sa mga lugar na kung saan ay talagang wala traffic kapag may mga pasok ang estudyante at ang gobyerno. So dito na tayo sa highway. Didiretso na tayo dito sa service road. So far wala namang mga aberya tayo na dadaanan dito, kaya okay lang mag highway tayo. Ayan, para mas makita natin yung mga lugar, kasi kung doon tayo dadaan sa loob sa may Langkiwa to Timbaw, so hindi natin mapadadaanan itong mga highway, itong mga lugar dito sa highway. So mas maganda dito tayo dumaan para yun, mas makita natin kung ano yung kalagayan o sitwasyon ng lugar dito sa Binyan. Alright, so balikan ko kayo. Alright, diretso tayo mga boss. So ito pala yung isa sa palatandaan ko kapag binabaha na ang Binyan. Itong ilog na to, ayan, oh, ayan. Kapag yung ilog na yan ay umapaw na dito sa ibabaw yung tubig, so talagang doon sa may parting La Consolacion, Barangay Santo Tomas ay mataas na ang tubig. So anyway, nandito pa rin tayo sa Binyan at parating tayo na Pavilion Mall. Ayun, oh, may bagong Wendy's na pala dito. Alright, medyo mahusay ang kalagayan dito guys. So itong stoplight na to, itong intersection na to going to Jubilation, ito kung makikita nyo itong stoplight na to, so madalas nilulubog sa baha itong lugar na to. Kahit dito sa kinaroroonan ko ngayon, itong pwesto ko, inaabot to ng mataas na tubig, pero sa ngayon okay naman, wala silang walang baha. Kumbaga talagang safe pa rin itong
So ngayon naman guys, nandito na tayo sa malapit sa Platero Binyan, at halos papasok na tayo ng Santa Rosa. At napakaganda pa rin ang kalsada. So may konting pagbagal dito sa kinaroroonan natin dahil nga dito ay maraming mga lusutan, maraming mga labasan or intersection. Isa sa mga dahilan kung bakit na medyo bumabagal ang ating pagtakbo ngayon. Ayan. So ito na po yung Barangay Platero, Binyan, Laguna. Ayan, itong mga lugar dito guys, binabaha rin to. Pero ngayon, ayan, as you can see naman guys, walang baha, kaya very good. Ayan, itong lugar na to, itong street na ating dadaanan, ito nilulubog din sa baha to, itong Sige Street, ito Barangay Platero, binilulubog sa baha yan. Alright, so boundary na tayo ng Santa Rosa guys, Santa Rosa at Binyan. Ang oras natin 9:14. Okay, let's go. Alright, so Santa Rosa na tayo guys. Alright, so ito yung Robinson, Santa Rosa. Ayan. At medyo umaambon-ambon na naman. So dito tayo sa tulay ng Santa Rosa, Howard Village. So ayan yung SM Santa Rosa. So walang baha dito guys. So ito rin yung lugar na madalas may tubig or madalas binabaha kapag may mga matitinding pag-ulan. So as of now, walang tubig. So ibig sabihin, walang malalakas na pag-ulan na naganap dito nitong mga nakaraang 12 oras. Hindi katulad sa Manila. Sa Manila area talagang halos lahat ng lugar ay lumubog sa baha at napakarami rin ng mga napinsalang mga sasakyan. Alright, so balikan ko kayo. So itong tulay na to guys, madalas umaangat din ang tubig dyan, umaapaw. Simonde. Ang oras natin 9:17 at nandito na tayo sa Barangay Makabling. So pumapatak-patak pa rin guys ang ulan, ang ambon. So hopefully hindi na lumakas ngayong araw para makasurvive na yung mga lugar na nakalubog pa rin sa baha ngayong araw. Another stoplight dito sa Makabling. So ito yung bagong stoplight dito. Ayan, ito lang yung mga nagpapatagal sa atin dito guys. Walang mga matitinding traffic. Stoplightan talaga yung marami dito. So ganun pa man, kailangan nating sumunod dahil yung mga stoplight na yan ay inilagay for safety. Siyempre, para makaiwas din tayo sa mga aberya, mga huli. So much better na sumunod na lang tayo sa kanilang inilagay na stoplight. Although medyo nakakabala nga minsan
Dahil sa dami ng stoplight, imbis na makarating ka ng maaga sa iyong pupuntahan, dahil sa stoplight, ayun, hihinto-hinto ka pa. Anyway, Barangay Makablig na tayo, going to Balibago, Santa Rosa. So malapit na guys. Wala nang 30 minutes yung ating tatakbuhin. So depende sa dadaanan nating kalsada. At so yun, babalikan ko kayo mga bossing. So ilang sandali. So guys, nandito na tayo sa Balibago. Ang oras natin 9:21. So kailangan makarating tayo doon before mag 9:40. Ayan, Balibago. So ito sa kaliwa natin guys, Nissin or Monde Company. So dito kayo makakabili ng mga murang bilihin, mga pasalubong. Ayan, sa tapat ng Monde Nissin. Ayan, dalawang building. Ito yung bagong building nila, oh. Ang laki. Production. So dyan lahat ginagawa ng mga nabibili nating mga biscuits, mga Lucky Me, mga Pancit Canton, noodles. Yan, dito yan. Ayan o, Monde Nissin Corporation na Santa Rosa, Laguna Plant. Ayan. Ayan o, isipin nyo yan o. Mga basura na yan o, bumabara sa kanal. May bote, may tsinelas, may plastic bottle. Ayan o, may mga tela, basahan. Dami. So, talagang tayong mga tao rin ang gumagawa ng dahilan para tayo ay lumubog sa mga baha, di ba? Dahil kung yung mga bote na yon, mga basahan, nailagay sa tamang basurahan, hindi sana magkakaroon ng pangapagbara dito sa ating mga drainage. Ang lalaki ng drainage dito guys. Kung aware kayo sa mga inilalagay na drainage ng ating mga taga-gobyerno, napakalalaki. Yun nga lang ang problema, yung mga daanan, lagusan, nababarahan ng mga naglalakihan ding basura. Katulad nun, nakita nyo naman, may tela, may plastic bottle, may bote, diba, may mga basahan. So kapag bumara yan sa mga drainage na yon, so ang tendency, yung tubig hindi na makakapunta sa drainage, doon sa mga kanal, dito lang siya sa kalsada, kaya nagkakaroon ng mga pagbaha dito sa ating kakalsadahan. So anyway, nandito na ako sa Pulong Santa Cruz na yata to, Barangay Pulong Santa Cruz. So malapit dito sa Coca-Cola plant, Santa Rosa. Okay, let's go. Ang oras natin 9:26. At sa ating mga nadaanang lugar, sa ating mga pagmamasid-masid, so far okay naman po lahat at wala namang mga pagbaha tayong nakita. Walang mga baha, walang mga lugar na binaha. So talagang almost dito lang sa Manila area NCR at papuntang norte yung may matitinding mga pagbaha. So dito po sa Laguna, although mayroong napabalita kahapon, San Pedro, Laguna. So siguro yun yung mga malalapit na sa dagat, no? Malalapit na sa Dalampasigan. Pero dito sa ating dinaanan, so highway na to, so wala naman pong matataas na tubig. So yan. So muli, paalaala sa mga malalapit, sa mga creek, sa mga ilog, sa malalapit sa mga lugar na posibleng magkaroon ng landslide. And syempre sa ating mga kapwa rider, sa mga nagda-drive, so mag-ingat po tayong lahat at pare-parehas tayong magdasalo. So ipag-pray po natin
na wala ng mga susunod pang malalakas na pag-ulan para naman pare-parehas na tayong makapag trabaho, makabalik sa normal. Siyempre yung mga ibang lugar pa rin po na nakalubog sa baha hanggang ngayon ay sana maka-recover na. Ayan. So yun lang guys. Mag-focus muna ako sa aking pagdadrive. Although malapit na rin naman ako. Ang oras natin 9:28 na. So mga 10 minutes, 10 to 15 minutes nandun na rin naman ako sa trabaho, no. So yun, maraming salamat kung ikaw ay nakarating dito sa part na to. Ibig sabihin natapos mo tong video na to. And syempre, kung bago ka lang dito sa aking channel at napadaan ka lang, so please don't forget to subscribe, like and share, and stay safe everyone. God bless you all. Bye bye.